Ang tagal naming hiniling 'yan, halos 10 taon bago dumating 'yan. Kaya talagang mahal na mahal ko 'yun, eh. Sinisimulan ko kay Lord. Kasi pagkagising ko pa lang siyempre pasalamat pa rin talaga. Ginising tayo, eh. Ginising tayo, buhay tayo. Kailangan natin simulan ng buhay sa gano'n. Paggising ko makita ko lang yung anak ko, yung asawa ko, na okey. Masaya na ako do'n. Nakakakain kami sa araw-araw, makapasok, basta malayo sa sakit, disgrasya. Pasalamat kami do'n. So, masasabi mo bang nasa kapayapaan ka na ngayon? Di ko pa masabi kasi marami pa ring gumugulo sa mga ano namin, lalo sa pamilya namin. Lalo na ito, mamatay si nanay, ano pa rin, sabihin ko na dito na medyo may nagkakaroon pa rin ng problema sa aming magkakapatid. Well, hindi kami perpekto, pero may mga konting samaan pa rin. Pero hindi naman, tingin ko ano naman, mga away kapatid lang, maayos pa naman 'yun. Siyempre kami na lang tatlo dito, kami na lang magtutulungan. Alam ko matatahimik si nanay 'pag gano'n. Sa part ko kasi ano, eh, masarap na mahirap. Gano'n kasi pagdating mo pag nasa bahay ka, kunwari misis ko kasi may ginagawa din. Iisa nga yung anak namin pero 'pag sa bahay kasi, minsan ako nagpapaligo, nagbibihis, siyempre ginagampanan ko rin naman yung pagiging ama ko kay Clint. Kasi ayoko naman na dumating yung time na malayo yung loob niya sa akin. Tapos ngayon mag-aasikaso kay Clint, ta's pagkahatid mag-aayos na, pasok na naman sa trabaho. Ta's pagdating sa trabaho uuwi na naman. Yung nagiging routine ko gano'n na lang din araw-araw. Pero masaya, mahirap pero kinakaya naman namin mag-asawa, eh. Kaya pasalamat din talaga na dumating sa'kin yung dalawa, lalo na yung anak ko. Ang tagal naming hiniling 'yan, halos 10 taon bago dumating 'yan. Kaya talagang mahal na mahal ko 'yun, eh. Nung mamatay talaga si inay, yung lola namin, talagang sabi kasi ng matatanda, "Oh, Jeff, bumulong ka kay inay, humiling ka." Talagang hiniling ko yung anak kong 'yun. Nung mawala si inay, si Clint parang kapalit din talaga. Dumating siya sa amin talaga. Parang blessing talaga yung batang yun sa amin. Kasi before talaga hirap na hirap talaga ang buhay namin. Talagang nagsimula kami sa hirap talaga, sa wala. Ang hirap talaga. Hindi nung magkaroon ng babae si ama, nung time na yun talaga. Kasi ano yun, eh, nung time na yun, hirap na rin kami nun sa buhay. Sakit yun kasi parang mag-start pa lang ako magtrabaho nun. Ang masama pa nito, nakasakay ko pa sa bus. Yun lang. Nakasakay ko pa sa bus yung dalawa. Tas pag-uwi ko, parang ako pa naging masama kasi parang siyempre may babae, may initang ulo. Tanong kung saan ako galing. Sabi ko nag-apply akong trabaho kasi nga ganyan, ganyan, ganyan. Eh, parang ako pa ang lumabas sa masama, ganyan. Ayun hanggang sa nagkaaway na kami ni ama, gano'n. Saka nung time na yun napunta ako ng Mindoro nung time na yun. Nung time na yun, talagang hindi ko makalimutan na yun, matindi yung naging away namin ni ama yun. Matagal yun bago kami nagkaayos. Tapos nung mga ano pa rin, may isa pang hindi ko malilimutan talaga nung mamatay naman si ama, nung time na yun. Nung mamatay si ama na yun,
nasa ibang bansa ako noon, hindi talaga ako nakauwi. Yun ang pinakamasakit talaga na nangyari sa akin. Kahit gano'n kami ni ama, mahal na mahal ko pa rin talaga yun eh. Though makatatay kasi ako eh. Masakit nun kasi nasa ibang bansa ako, hindi ako makauwi. Nagtatrabaho ako, hindi ako makapokus. Nagdadrive ako, gusto ko na ibangga yung, sabi ko, paano ba ako makakauwi? Gusto ko na lang ibangga yung sasakyan eh. Kasi nga, parang gusto ko na rin talaga makauwi eh. Kasi nga, ang hirap. Hanggang sa huling burol ng tatay mo, hindi mo man lang makita eh. Ganun lang. Financial na lang din ang itutulong mo. Yun ang pinaka-worst na talagang hindi ko malilimutan sa buhay ko. Before kasi pandemic, nasa Skyrise kasi ako eh. Hindi ko naman siya actually talaga pinili. Ano talaga, nangyari, no choice. Kasi sarado yung amusement nung time na yun eh. Tama-tama, nung time na yun, si kuya andun sa TMC, doon siya nagtatrabaho. Kaya lakas ako ng loob na, kuya baka may applyin dyan. Pasok mo naman ako kasi wala talaga akong kita eh. Yung unang kasi talaga, ano ako nun, housekeeping ako. Siyempre, siguro, na-adapt ko na rin yung mga ginagawa doon. Actual talagang, kailangan talaga doon. Kailangan nakapag-aral ka o may NC2 ka. Pero ako, pinag-aralan ko talaga yung mga gawain doon eh. Kumbaga, pag tapos ko ng housekeeping, nag-open sila for direct. Kaya nag-apply ako. Ngayon naman, awa naman ng Diyos, na-hire ako sa for direct, nursing assistant, medical orderly, ganun. Kaya pasalamat na rin na nakapasok ako sa TMC. Para talagang may plano talaga ang Panginoon na doon ako mapunta. Sa 20 taon kong noon, sabihin ko, diyan ka na lang muna. Diyan ka na lang muna. Huwag ka munang pumunta sa edad na ganito. Kasi ang hirap. Talagang haharapin mo yung yung mga struggle, buhay may asawa. Yung sabi nila, ang dali. Mahirap, masarap, pero talagang pag naando ka na sa edad na 30 pataas, doon ka na hamunin ng buhay eh. Yung Sige pa, kuya. naiyak tuloy ako. Kuya. Nung bata ka, gusto mo na tumanda kasi gusto mo mag-asawa, ganyan. Wag. Relax na lang muna dyan. Magpakasaya ka. Kasi maikli lang ang buhay. Hindi ko naman sa pinagsisihan yung pag-aasawa ko, yung Kaya namin may sinasabi. Hindi ko pinagsisihan. Siyempre, yan eh. Matagal na kami yan eh. Pero, mahirap. Mahirap na masarap. Kaya si Nicole, mga batang ngayon, huwag na muna. Mag-enjoy na muna kayo. Nung time na nasa Highland ako noon, unang-una na-aksidente ako noon. Halos mamatay ako noon, 50-50 na ako noon eh. Pasalamat na rin nga ako kasi binigyan ako ng pangalawang buhay. Tapos, nung medyo naka-recover na ako, dumating naman ang bagyo. Nasira naman tong bahay namin. Yung time na yun. Doon pa nga kami tumira kay na Joy noon eh. Yung time na yun kasi nasa Marikina sila, wala nang nakatira dyan eh. Tapos nung pagkatapos noon, naghiwalay naman kami dito mag-asawa. Umuwi siya ng Mindoro, matagal din. Kaya yun, parang sinakluban ako ng langit ng lupa noon. Hindi ko na alam ang gagawin noon. Hanggang sa ano ba itong nangyayari sa buhay ko. Kailangan ko na sigurong tumuwid talaga.
Hanggang sa pinuntahan ko sa Mindoro yan, inuwian ko talaga yan do'n. Ngayon hanggang sa inamo ko, hanggang sa andito kami, magkasama hanggang ngayon. Siguro talagang hindi pa tapos yung ano ko dito, yung mission ko. Lahat naman tayo may mission dito sa mundo, eh. Tayo na lang talaga ang pipili kung saan tayo lilinya, kung sa masama ba, sa mabuti. Pero nung time na yun, nung kabataan ko, nasa linya talaga ako ng kawalangian, eh. Nung ayan na, salamat na nga kasi dumating ang asawa ko. Talagang siya talaga nagpabago sa akin nung ano na yun. Kaya nga ngayon bumabawi ako sa kanila. Hindi naman gano'n ka-perfect, wala namang perfect na asawa, walang perfect na ama. Pero gusto kong maging mabuting asawa at ama kay Clint. Yun lang siguro ang magiging purpose ko dito sa mundo, yung mahalin ko silang dalawa. Ang bawat tao ay may iba't ibang kulay ng buhay at bawat kulay ay marami tayong mapupulot at matututunan. Tara't samahan niyo po kami sa pagtuklas ng makukulay na buhay ng bawat isa. Kung ikaw ang tatanungin, ano-ano ang kulay ng buhay? I-comment nyo lang po ang inyong mga sagot, pakilike na din po ang video na ito at i-share upang mas marami pa pong makapanood at maka-inspira.